Kabanata 71. Pangumpisal. Matapos maghanda ang hapunan, umupo ang apat sa kanila upang kumain at makipag-chat. Tulad ng pangkaraniwan sa mga ganitong sitwasyon, tinanong ni Ding Tianzu kay Zhendong ang lahat ng uri ng mga katanungan tungkol sa kanyang edad, background ng pamilya, at trabaho. Sinagot ni Zhendong ang bawat tanong, at partikular na nagulat si Ding Tian nang marinig na nagtrabaho siya sa The Shen Group. Bagaman ang kayamanan ng pamilyang Shen ay hindi kasing ganda ng iba pang tatlong pangunahing pamilya, isa pa rin sila sa apat na pangunahing pamilya. Ang katotohanan na si Zhendong ay nagtrabaho sa Shen Group at hawak ang posisyon ng Deputy General Manager ay medyo kahanga-hanga. Narinig ko kay Ting na may kasintahan, at tinanong ko siya tungkol dito, ngunit hindi niya sinabi. Ngayon na sa wakas ay nakilala kita, mas naramdaman kong mas maginhawa, sabi ni Ding Tian matapos makilala si Zhendong na medyo mas mahusay. Mula sa kanyang mga salita, malinaw na siya ay lubos na nasiyahan kay Zhendong bilang isang potensyal na manugang. Huminga rin si Zhendong ng isang buntong hininga. Kahit na pansamantalang kasintahan lamang siya ni Ting, nais niyang gumawa ng magandang impresyon sa kanyang pamilya. Hindi bababa sa maibibigay niya ang isang mahusay na paliwanag. Naririnig ang mga salita ng kanyang ama, naramdaman ni Ting na kapwa masaya at malungkot. Masaya siya dahil mahusay na gumanap si Zhendong at nagustuhan siya ng kanyang ama, ngunit malungkot dahil hindi siya ang opisyal na kasintahan. Kung ang lahat lamang ang maaaring maging totoo. Tatay, lagi kong sinabi na si Ting ay may mahusay na panlasa at hindi magayos para sa isang katamtamang kasintahan. Tingnan mo si Zhendong, siya ay natatangi. Gagawa siya ng isang mahusay na bayaw at manugang. Nagchim din si Ransu, pinupuri si Zhendong. Tumanggaw si Ding Tian na may ngiti. Inisip ni Zhendong na nag-iwan siya ng isang magandang impresyon at na ang lahat ay magtatapos pagkatapos ng pagkain na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang susunod na pangungusap ni Ding Tian ay mag-iiwan sa kanya. Ikaw ay isang mabuting tao. Bakit hindi tayo pumili ng isang magandang araw at sa nalalapit ng inyong kasal? Si Zhendong ay umiinom sa oras at pinalabas niya ito pagkatapos marinig ito. Kasal. Hindi yun gagawin. Hindi niya masyadong naisip at pinalabas ang pangungusap na ito sa salpok. Matapos niyang sabihin ito, pinagsisihan niya ito dahil nakita niya ang kilay ni Ding Tian. Ano ang mali, Zhendong? Mayroon ka bang mga alalahanin? Kahit na ang kanyang tono ay kalmado pa rin, masasabi ni Zhendong na medyo nagagalit ang pinuno ng Su pamilya. Hindi katakataka, ang pamilyang Su ay isang prestihiyosong pamilya, at si Ting ay mahal na anak na babae ni Ding Tian. Maraming mga tao ang nais mag-asawa sa pamilyang Su, ngunit wala silang pagkakataon. Ngayon na si Ding Tian ay nagsagawa ng inisyatibo upang ipanukala ang kanilang kasal, sinabi ni Zhendong na hindi. Hindi katakataka na si Ding Tian ay medyo hindi nasisiyahan. Nang makita ang biglaang pagbabago ni Ding Tian sa kalooban, si Zhendong ay naging fluster. Nag-iwan lang siya ng magandang impresyon, ngunit sinira ng isang pangungusap ang lahat. Tumingin si Zhendong kay Ting, nais na humingi ng tulong sa kanya, ngunit natagpuan niya na kinakabahan din siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Nararamdaman ko na wala pa ako sa sapat na gulang sa lahat ng aspeto, at ang aking karera ay nagsimula pa lamang. Hindi pa ako karapat-dapat kay Ting. Nais kong maghintay hanggang ang lahat ay matatag bago formal na magmungkahi sa kanya. Mabilis na naisip ni Zhendong ang isang medyo makatuwirang dahilan. Tatay, ito ay dahil nais ni Zhendong na magsikap ng higit pa. Sa palagay ko ito ay isang magandang bagay. Tumulong din si Ransu na masakop para sa kanya, tatay, kung may ganitong ideya si Zhendong dahil nais niyang mapabuti ang kanyang sarili. Sa palagay ko ito ay isang magandang bagay. Akala ko ayaw mong magpakasal kay Ting, sabi ni Ding Tian nang hindi kasiya siya. Ngunit pagkatapos ay pinalambot niya ang kanyang tono at sinabi, ngunit kung nag-aalala ka tungkol doon, hindi mo kailangan. Ang pamilyang Su ay isa rin sa apat na pangunahing pamilya, at sa mga tuntunin ng background ng pamilya at mga mapagkukunan sa pananalapi, mas malakas kami kaysa sa pamilyang Shen. Kung talagang magpakasal ka, maaari kang huminto sa iyong trabaho sa The Shen Group at magtrabaho sa aming pangkat ng Su. Magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na ipakita ang iyong mga talento. Anyway, matagal ka nang nakasama ni Ting, at hindi ka nakakakuha ng mas bata. Sa palagay ko mas mahusay na mag-ayos ng maaga. Ito. Ngayon kahit na si Zhendong ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Dumating siya rito ngayon na nagpapanggap na kasintahan ni Ting, para lamang makagawa ng isang magandang impresyon sa kanyang mga magulang at umalis. Ngunit ngayon, pinag-uusapan ng ama ni Ting ang pag-aayos ng kanilang kasal. Tatay, ako. Ayokong magpakasal pa. Hindi na maayos ang pagkakaupo ni Ting.
Ang malubhang ekspresyon ni Ding Tian ay umusbong agad. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Ayaw ninyong magpakasal. Ayaw ni Jendong na magpakasal dahil sa trabaho, ngunit ano ang dahilan mo? Sa oras na ito, ang tono ni Ding Tian ay nagalit, at ang kanyang mukha ay seryoso. Nabalisa si Ting, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Maging si Ransu, na dapat natulungan sila, ay hindi maglakas loob na magsalita. Si Jendong ay nahuli din sa isang problema. May tinatago ba kayo sa akin? Napansin ni Ding Tian na ang tatlong kabataan ay kumikilos na kakaiba at tinanong sila ng mahigpit. Iniisip pa rin ni Jendong kung anong dahilan na maibibigay niya upang masakop ang katotohanan. Sa sandaling ito, tumayo si Ting mula sa kanyang upuan at sinabing, "Tatay, pasensya na. Nagsinungaling ako sa iyo. Hindi si Jendong ang aking kasintahan." Ano? Nagulat si Ding Tian at tinitigan si Jendong. Kung gayon sino siya at ano ang nangyayari? Pasensya na, tatay. Si Jendong ay isang kaibigan lamang. Sa totoo lang, hiniwalayan ko ang aking kasintahan. Nagkaroon ka lang ng operasyon at hindi mo mahawakan ang pagkabigla, kaya ako. Ikaw. Gumagawa ng isang kabulastugan. Bago natapos si Ting, pinalo ni Ding Tian ang kanyang kamay sa mesa. Ito ay isang kumpletong kabiguan. Napahiya si Jendong na nais niya na makahanap siya ng isang butas na mag-crawl. Tatay, mangyaring huwag magalit. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Si Ting ay sinusubukan lamang na protektahan ka, tumayo rin si Ranso upang magsalita. Kaya alam mo rin ito. Ikaw at ang iyong kapatid na babae ay nakipagtulungan upang magsinungaling sa akin, hindi ba? Ngayon gusto ninyong alagaan ang aking kalusugan, ngunit nasaan ka noong nagsisinungaling ka sa akin? Sumabog ang emosyon ni Ding Tian, at huminga siya ng labis. Ito ay isang bagay sa pamilya, at hindi nararapat na makialam si Jendong. Wala nang sinabi si Ding Tian at umalis, na iniwan ang tatlo sa bawat isa. Ang kapaligiran ay awkward at tila nag-freeze. Pasensya na, Ting. Hindi kita tinulungan, sabi ni Jendong. Hindi mo ito kasalanan, kapatid na Jendong. Iginiit ng aking ama sa atin na ikasal, na walang inaasahan. Dapat itong maging isang pagplay upang mapagbuti ang kanyang kalooban, ngunit ngayon ay nagpapalala lamang ng mga bagay, umiling-iling si Ranso at bumantong hininga. Oo, hindi nila nais na malaman ni Ding Tian ang katotohanan, ngunit ngayon ang sitwasyon ay mas masahol pa. Mas mainam na sabihin sa kanya ang katotohanan mula sa simula. Naglagay sila ng labis na pagsisikap sa paglalaro na ito, ngunit lahat ito ay pagkakamali. Kabanata 72. Meeting Ransu muli. Sa labas ng Su Family Mansion, hinahatid ni Ting at ng kanyang kapatid si Jendong. Humihingi ako ng paumanhin, nais kong tulungan ka ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging ganito, humingi ng tawad si Jendong habang naglalakad sila sa labas ng pintuan. Umiling-iling si Ting at tinitikom ang labi. Okay lang, kapatid na Jendong. Wala itong kinalaman sa iyo. Sa katunayan, Brother Ye, walang inaasahan na biglang hilingin sa iyo ng aking ama na magpakasal kay Ting. Huwag sisihin ang iyong sarili, dagdag ni Ran, sinusubukan na aliwin siya. Anyway, ito ay isang tapos na pakikitungo, at inalog ni Jendong ang mga kaisipang iyon at tumigil sa pakikikuntyaba sa kanila. Nagpaalam siya kay Ting at sa kanyang kapatid at bumalik sa pamilyang Shen. Nang makapasok siya sa bahay, nakita niya si Ching Shen na nakaupo sa sofa, nanunood ng TV. Bakit ka bumalik sa huli? Bakit ka nagliban sa araw ngayon? Nagpout si Ching Shen at nagtanong sa sandaling makita siya. Oh! Nagpunta ako upang tumulong sa isang kaibigan na may isang bagay, ipinaliwanag ni Jendong, hindi matapang na banggitin si Ting Su sa harap niya. Tumango lang si Ching Shen at hindi na nagtanong. Sa pamamagitan ng paraan, bibigyan kita ng isang day off bukas. Huwag pumunta sa kumpanya, aniya. Bakit? Naguguluhan si Jendong. Bukas ay ang unang araw sa paaralan ni Qingying. Marami akong trabaho na dapat gawin sa kumpanya, at ang aking ama ay nasa ospital, at ang aking ina ay kailangang alagaan siya. Maaari mo siyang dalhin sa paaralan at tulungan siya sa mga pamamaraan ng pagpapatala, paliwanag ni Ching Shen. Biglang natanto ni Jendong na sinabi sa kanya ni Qingying tungkol dito ilang araw na ang nakalilipas, ngunit nakalimutan niya ito dahil sa lahat ng gawain na dapat niyang gawin. Ngayon, naalala niya ito matapos na paalalahanan siya ni Ching Shen. At kailangan niyang pumasok sa paaralan, kaya kailangan namin ng kotse. Ngunit ang kotse ni Jendong na minamaneho ay na-impound sa tanggapan ng patrol. Asawa, mayroon ba tayong iba pang mga kotse sa bahay? Maaari mo ba akong bigyan ng isa pa? Ang aking sasakyan ay na-impound sa tanggapan ng patrol ngayon.
Hindi ko hayaang sumakay sa iba si Qingying papunta sa paaralan bukas, kinamot ni Jendong ang kanyang ulo at ngumiti ng awkwardly. Noon ay naalala ni Qingshan na ang kanyang sasakyan ay na-impound. Kailangan kong magmaneho papunta sa silangan ng lungsod para sa isang pulong bukas ng umaga, at dinala ng aking ina ang iba pang kotse sa ospital. Wala kaming ibang mga kotse sa bahay, sabi ni Qingshan, na nag-furrowing ng kilay. Bagaman ang pamilyang Shen ay isang mayaman at prestihiyosong pamilya, mayroon lamang dalawang magkapatid na sina Qingshan Shen at Qingying Shen, sa pamilya. Sa kasamaang palad, alinman sa kanila ay hindi interesado sa mga kotse. Bilang isang resulta, hindi tulad ng iba pang mga mayayamang pamilya, ang pamilyang Shen ay walang garahe na puno ng mga mamahaling kotse. Mayroon lamang silang tatlong mga kotse sa kabuuan, ang isa ay na-impound, ang isa ay ginagamit ni Qingshan, at ang isa pa ay nakapark pa sa ospital. Kaya, sinasabi mo na kailangan ko talagang sumakay ng taxi upang maipadala ang batang babae sa paaralan bukas. Wala nang sinabi si Jendong. Wala akong pakialam. Anyway, ipinagkatiwala ko ang aking kapatid na babae sa iyo. Kailangan mong tiyakin na makarating siya sa paaralan ng ligtas bukas. Pagod na ako. Magpapahinga na ako ngayon, sabi ni Qingshan, na lumalawak at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Si Jendong ay hindi nagsasalita. Ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Shen, isa sa apat na pangunahing pamilya, ay kailangang sumakay ng taxi sa paaralan. Hindi sila nag-usap buong gabi, at kinabukasan. Si Jendong ay nagising sa pamamagitan ng isang mabilis na pagkatok sa pintuan. Hoy, Jendong, gumising ka. Kung hindi ka magising, mahuhuli ako. Sinamahan ng katok ay ang hinihimok na tinig ni Qingying Shen. Binuksan ni Jendong ang kanyang mga mata nang makatulog at nagpunta upang buksan ang pintuan. Nakita niya si Qingshan, na may dalawang ponytails, na nakatayo sa pintuan. Binibiro mo ba ako? Kagigising mo pa lang. Hindi ka pa naghugas sa iyong mukha at magsipilyo ng iyong mga ngipin. Kung patuloy kang ganyan, mahuhuli ako. Itinulak siya ni Qingying sa banyo at hinikayat siyang hugasan. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay natapos ni Jendong sa paghuhugas at lumabas na nagbihis. Bilang isang bagong mag-aaral, si Qingying Shen ay may maraming mga bagay, dalawang malalaking malita upang maging eksakto. Dito, ang dalawang malite na ito ay ang aking bagahe, ipinagkatiwala ko sa iyo. Si Qingying ay pinag-cross ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, mukhang isang matandang ginang, na nagtuturo sa dalawang malita at nagtuturo kay Jendong. Ah! Ang bibig ni Jendong ay nag-tweet at siya ay nag-retort, ako ang iyong bayaw, hindi ang iyong lingkod. Ito ay tiyak dahil ikaw ang aking bayaw na dapat mong alagaan ako. Babae ako, gusto mo bang magdala ako ng mga mabibigat na bagay? Qingying pouted. Galit na galit si Jendong kaya gusto niyang sipain ang batang babae na ito. Sino ang nagpahintulot sa kanya na maging isang mayaman na binibini? Inikat niya ang kanyang mga mata at sa wakas ay nagdala ng isang malite sa bawat balikat. Ang dalawa sa kanila ay naglakad palabas ng bahay ng magkasama. Hihintayin kita rito, pumunta sa kotse. Sinabi ni Qingying. Anong kotse? Tanong ni Jendong. Binigyan ka ng aking kapatid ng kotse na gagamitin, tandaan. Sagot ni Qingying Shen. Oh, iyon. Nahuli akong mabilis magpatakbo kahapon at dinala sa bureau ng patrol, mahinahon na sagot ni Jendong. Kaya paano mo ako dadalhin sa paaralan? Tanong ni Qingying. Sumakay ng taxi, ay flag lamang ang isa sa gilid ng kalsada, sabi ni Jendong. Nang marinig ito, nais ni Qingying na igulong ang kanyang mga mata sa kalangitan. Binibiro mo ba ako? Tinanong ka ng aking kapatid na dalhin ako sa paaralan at kukuha ka lang ng taxi. Kumuha lang ito ng taxi, hindi tulad ng hinihiling ko sa iyo na sumakay ng bus, ano ang pagkakaiba? Sinabi ni Jendong. Ako. Galit na galit si Qingying kaya may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli, pinigilan niya ang mga salita sa dulo ng kanyang dila. Wala akong pakialam, gayunpaman, si Miss Shen ay hindi kumuha ng taxi, sa tingin mo may ibang paraan para sa akin. Si Qingying ay naupo sa rack ng bagahe sa galit. Nakakakita ng sitwasyong ito, naiinis si Jendong. Kapag ang maliit na misi na ito ay nagtapon ng isang tantrum, hindi niya ito mahawakan. Bukod dito, maaga pa sa umaga, at wala siyang ibang paraan bukod sa isang taxi. Hindi lamang siya makakahanap ng isang dealership ng kotse at bumili ng kotse sa puntong ito. Bagaman mayroon siyang pera upang bumili ng kotse, walang bukas na tindahan sa oras na ito. Tulad ng hindi alam ni Jendong kung ano ang gagawin, isang cool na off-road sports car ang nagtungo patungo sa kanila mula sa malayo.
Huminto ang sports car sa harap ni na Jendong at Qingying, at habang bumababa ang bintana, sa wakas ay nakita ni Jendong kung sino ang nasa loob. Ransu. Bulalas ni Jendong. Oo, ang may-ari ng sports car na ito ay walang iba kundi ang Ransu, kapatid ni Tingsu. Kapatid na Ye, nakatira ka talaga dito. Ngumisi si Su. Si Jendong ay nagulat. Paano ito naging partikular na dumating siya upang mahanap siya? Saan ka pupunta? Nagtataka si Ransu nang makita kung kailan niya nakita ang dalawang malalaking malite sa tabi nila. Ang maliit na misi na ito ay nagsisimula sa paaralan ngayon, kaya't nagmamadali kaming dalhin siya sa paaralan. Ang aking sasakyan ay na-impound ng Patrol Bureau kahapon, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumingin si Jendong kay Qingying, na nagmamaktol pa rin, at walang hininga ng walang magawa. Maaari kitang bigyan ng pagsakay. Nag-alok kaagad si Ransu. Maaari mo kaming ihatid. Wala na akong ibang gawin. Si Ransu na tumalon mula sa kotse at masigasig na kinuha ang dalawang malite mula sa mga kamay ni Jendong at inilagay sa likuran. Halika, kapatid na Ye at maliit na kapatid na babae, sumakay sa kotse. Si Ransu ay masigasig na pagkatapos ng paglipat ng bagahe, binati niya si Jendong at ang batang misi. Si Jendong ay natutulala sa kung ano ang gagawin, ngunit ang pagpayag ni Ransu na magmaneho sa kanila ay ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari. Maswerte talaga na dumating siya sa tamang oras. Kabanata 73. Ako ang kanyang bayaw. Pagkatapos nito, si Ransu ay sumakay kasama si Jendong papunta sa paaralan. Si Ransu ay medyo madaldal at nakipag-chat kay Jendong sa lahat ng paraan. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na Ye, sino ang maliit na kapatid na babae na ito? Tanong ni Ransu habang nagmamaneho. Siya ang nakababatang kapatid na babae ng aking asawa. Sumagot si Jendong, at pinahihit ni Qingying ang kanyang mga mata, ngunit wala nang sinabi. Nagulat si Ransu, kapatid na Ye, kasal ka na. Hindi pa, ngunit mayroon kaming isang pakikipag-ugnay, paliwanag ni Jendong. Tumango si Ransu sa pag-unawa. Nga pala, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Jendong, mausisa ang sinabi ni Ransu kanina sa umaga. Upang maging matapat, mayroon akong isang kaibigan na nagtatrabaho sa pangkat ng Shen. Hiniling ko sa kanya na tulungan akong suriin ang iyong address, at ganoon ang nalaman ko kung saan ka nakatira, sagot ni Ransu na awkwardly, nakakaramdam ng kaunting napahiya tungkol sa pagsisiyasat sa kanya ng walang pahintulot. Ngunit hindi naisip ni Jendong. Pagkatapos ng lahat, si Ransu ay hindi isang kaaway na may masamang hangarin sa kanya. Hindi niya lang maintindihan kung bakit iniimbestiga siya ni Ransu. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Diretso na tanong ni Jendong. Medyo napahiya si Ransu. Upang maging matapat, pagkatapos ng ating laban kahapon, labis akong humanga sa iyong mga kasanayan. Kagabi, narinig ko mula kay Ting na makikilahok ka rin sa martial arts na kompetisyon. Yamang ang lahat ay makikilahok sa martial arts tournament, naisip ko, bakit hindi kukuha ng pagkakataong ito upang makipagpalitan ng ilang mga kasanayan sa iyo at pagbutihin ang ating lakas bago magsimula ang paligsahan, magalang na sinabi ni Ransu, ngunit naiintindihan ni Jendong ang ibig niyang sabihin. Binigyang diin ni Ransu na nais niyang mapagbuti ang kanyang lakas bago magsimula ang paligsahan at tinawag itong palitan, ngunit sa katotohanan, inaasahan niya na si Jendong ay maaaring magbigay sa kanya ng gabay. Tumango-tango si Jendong at ngumiti ng mapait. Hindi niya inaasahan na ang mayayamang batang master ng pamilyang Su ay talagang isang panatiko sa martial arts. Tila ang pagsusuri ni Tingsu sa kanya ay hindi mali. Pareho kayong makikilahok sa martial arts tournament. Sa sandaling ito, mukhang nagulat si Qingying Shen at tiningnan silang dalawa. Paano mo malalaman ang tungkol dito? Nagulat din si Jendong. Ano ang kakaiba tungkol dito? Sa palagay mo ay kakaiba na alam ko. Si Qingying ay gamulong sa kanyang mga mata kay Jendong at hindi sinabi kung paano niya nalaman. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, pinag-usapan ni Ransu at Jendong ang tungkol sa iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa martial arts tournament, at syempre, nabanggit din ni Ran na gusto niya si Jendong na gabayan siya sa kanyang pagsasanay. Hindi ipinangako ni Jendong, ngunit hindi rin siya tumanggi. Sinabi lang niya na kung mayroon siyang oras, maaari silang makipagpalitan ng ilang mga kasanayan. Matapos makipag-chat sandali, dumating ang kotse sa kanilang patutunguhan ang Medical University of Nanzhou City. Alam lang ni Jendong na si Qingying Shen ay papasok sa paaralan, ngunit hindi niya alam kung aling paaralan ang kanyang pinapasukan. Nang makita niya na ito ay ang Medical University ng Nanzhou City, nagulat siya. Sa pagkakaalam niya, ito ang nangungunang paaralan sa Nanzhou City at maging sa buong bansa, isang institusyong klase ng mundo.
Ang katotohanan na makakapasok siya sa naturang paaralan ay nagpakita na ang kanyang mga nakamit na pang-akademiko ay medyo kahanga-hanga. Sure ba talaga, batang babae? Nanjo Medical University, hindi ko inisip na ikaw ay tulad ng isang nangungunang mag-aaral, hindi mapigilan ni Jendong na magbigay ng isang hinlalaki hanggang kay Qingying habang nakatayo sila sa harap ng mga pintuan ng paaralan, kasama ang mga kilalang titik ng unibersidad na nakikita. Si Qingying ay pantay na ipinagmamalaki, na nagsasabing, syempre, huwag kalimutan kung sino ako. Ngayon ang unang araw ng pasukan, at ang mga pintuan ng paaralan ay napuno ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa unahan, mayroong isang sobrang mga tao, lahat ng bata at puno ay masigla, kabilang ang mga mag-aaral sa unibersidad at ang kanilang mga kasamang magulang. Magmadali, ang oras ng pagrehistro ay halos tapos na, hinimok ni Qingying, na tumuturo sa dalawang malalaking malita, ang kanyang mukha na puno ng pagkabalisa. Umiling-iling si Jendong at ngumiti ng mapait, pagkatapos ay kinuha ang mga malita. Kapatid na Ye, sumama ka kay Qingying upang magparehistro. Hihintayin kita sa gate ng paaralan at ibabalik kita pagkatapos. Si Ren ay napakamagalang, iginiit na maghintay para lumabas si Jendong at ihatid pa siya. Bagaman ang pagkakaroon ng isang tao na maghihintay sa kanya ay isang magandang bagay, kahit gaano kaliit ang pabor, ito ay pabor pa rin. Tumanggi pa rin si Jendong, na nagsasabing, hindi na kailangan, nagpapasalamat na ako na dinala mo kami dito. Dadalhin ko ang isang taxi sa aking sarili mamaya. Well, okay kung gayon, kapatid na Ye, narito ang aking card ng negosyo. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang ako, sabi ni Ransu, na ibinigay sa kanya ang isang card gamit ang kanyang pangalan at numero ng telepono dito. Salamat. Kinuha ni Jendong ang card at nagpasalamat sa kanya, pagkatapos ay nagpaalam kay Ransu at pumasok sa paaralan kasama si Qingying. Ngayon ang araw para sa bagong pagrehistro ng mag-aaral, at ang campus ay partikular na buhay na buhay. Una nang sinamahan ni Jendong si Qingying upang magparehistro, pagkatapos ay nagpatuloy upang hawakan ang mga nauugnay na pamamaraan para sa pamumuhay sa campus. Siya ay naatasan upang manirahan kasama ang iba pang mga bagong mag-aaral. Sa una, naisip ni Jendong na si Qingying ay nakatira sa campus na inayos ni Jie Shengshen, na nais ang kanyang anak na babae na makakuha ng mas maraming karanasan sa kanyang mga taon sa unibersidad. Nang maglaon, nalaman niya mula kay Qingying na hiniling niya na manirahan sa campus ngayong taon at kusang ibinaba ang kanyang buwanang allowance. Sa kanyang sariling mga salita, nais niyang malaman na maging sapat sa sarili at ang unibersidad ay ang kanyang panimulang punto. Matapos makumplito ang mga pamamaraan ng pag-check-in, dumating ang dalawa sa babaeng dormitoryo. Ang dormitoryo ay nakagaganyak sa mga mag-aaral na nagdadala ng bagahe at nag-oorganisa ng kanilang mga kama. Marami ring mga miyembro ng pamilya tulad ni Jendong, kaya hindi siya masyadong nakakaramdam ng pagpasok sa babaeng dormitoryo. 302, ito ang isa. Si Qingying ay sabik na itulak buksan ang pintuan sa silid na itinalaga ng pamamahala ng dormitoryo. Sa loob ng silid, mayroon ng tatlong mga kasama sa silid na nakaupo at nakikipag-chat. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling bagahe, na nagpapahiwatig na sila ay mga bagong mag-aaral na nakarating lamang at walang oras upang ma-unpack. Wow! Mukhang mayroon kaming ikaapat na kasama sa silid. Ang isa sa tatlong batang babae ay tumayo upang tanggapin si Qingying. Hi! Ako si Qingying Shen. Ngumiti siya at binati ang lahat, at ang iba pang tatlong kasama sa silid ay nagpakilala rin sa kanilang sarili. Lahat sila ay mga freshmen, at walang agwat ng henerasyon sa pagitan ng mga kabataan. Matapos ang isang maikling chat, ang kapaligiran ay naging mas nakaka-relax. Sa oras na ito, napansin din ng iba pang mga batang babae si Jendong sa likod ni Qingying. Qingying, napakaswerte mo. Sa unang araw ng paaralan, ang iyong kasintahan ay personal na naka-escort sa iyo. Hindi tulad ng tatlo sa amin, na nag-iisa lang. Hindi bihira para sa mga mag-aaral sa kolehiyo na magsimulang makipag-date ng maaga, kaya hindi nakakagulat na si Jendong, na tumingin sa parehong edad na tulad nila, ay nagkakamali sa kasintahan ni Qingying Shen. Mali ang lahat, hindi ko siya boyfriend, siya lang ang tagasunod ko. Mabilis na nilinaw ni Qingying Shen, na sinasamantala si Jendong. Ikaw ay maliit na sinungaling, sabi ni Jendong na walang magawa, lumiligid ang kanyang mga mata. Hello sa lahat, bayaw niya ako. Kabanata 74. Insidente. Matapos ang isang maikling chat, ang lahat ay nagsimulang mag-unpack at ayusin ang kanilang mga bagahe. Gayunpaman, sa kabila ng pagsasabi na gagawin nila ito mismo, si Qingying Shen at ang kanyang mga kaibigan ay halos nakatulong lamang sa mga maliliit na gawain, na iniiwan ang mabibigat na pag-angat kay Jendong.
Upang maging patas, ang mga batang babae ay nagdala ng kaunting bagahe. Matapos ang lahat ng pag-aalsa, napagod si Jendong. Qingying, pinahahalagahan ko talaga ang iyong bayaw na tumutulong sa amin sa lahat ng mabibigat na pag-aangat ngayon. Siyempre, ang aking bayaw ay kamangha-manghang. Paano kung ilalabas natin siya upang pasalamatan siya sa paghapunan? Maraming mga batang babae ang nag-chime na tumatawag kay Jendong na kanilang bayaw at iginiit na tretuhin siya sa pagkain. Hindi na kailangan, hayaan mo akong tretuhin ang lahat sa halip. Si Qingying Shen ay kumaway sa kanyang kamay, mukhang isang mayaman na boss. Ang lahat ay isang mag-aaral at hindi partikular na mahusay, kaya nang marinig nila na tinatrato sila ni Qingying, pinalakas nila. Sa pag-iwan ng dormitoryo, maswerte sila na maraming lugar ang makakainan, uminom, at magsaya malapit sa paaralan. Pinili ni Qingying Shen ang isang medyo nakababahala na restoran at pinangunahan ang lahat sa loob. Qingying, sigurado ka ba na dapat tayong kumain dito? Ang dekorasyon ay mukhang mahal, at dapat ang mga presyo ay dapat na mataas. Oo, sa palagay ko dapat nating hatiin ang bayarin. Hindi namin hahayaan na bayaran mo para sa lahat sa isang mamahaling lugar, dagdag ng isa pang batang babae. Sa sandaling pumasok sila sa restoran, ang mga batang babae ay natakot sa pamamagitan ng nakaka-relax na kapaligiran. Gayunpaman, sapat na ang mga ito upang malaman na ang mga presyo dito ay hindi mababa, kaya iminungkahi nila ang paghahati ng bayarin. Huwag kayong mag-alala, pagkain lang ito. Hindi ito magastos. Magbabayad ako para sa ibang pagkakataon, at walang pinapayagan na makipagtalo sa akin. Sinabi ni Qingying na may ngiti. Si Qingying ay nagkaroon ng isang walang malasakit na pag-uugali na naiinggit sa ilang mga batang babae. Noon lamang napagtanto nila na siya ay talagang isang pangalawang henerasyon na mayayaman. Upang maging mas tumpak, siya ang pangalawang batang miss ng pamilyang Shen, isang kilalang at iginagalang na pamilya. Gayunpaman, si Qingying ay hindi ang uri ng tao na nagustuhan na magpakita ng kanyang background. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan na siya ay anak na babae ng pamilyang Shen, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Sa simula ng taon ng paaralan, gumastos ka ng maraming pera. Mayroon ka bang sapat na pera sa iyo? Tanong ni Jendong sa isang mababang tinig habang tinatamasan niya ang kanyang tsaa. Karaniwan, hindi siya mag-aalala tungkol sa kanyang mga problema sa pera. Ngunit bago dumating sa restoran, sinabi sa kanya ni Qingying na kusang binawasan niya ang kanyang mga gastos sa pamumuhay at nais na maging mas mapagkakatiwalaan sa sarili simula sa taong ito. Ito lamang ang unang araw ng pasukan, at dinala niya ang kanyang mga kamag-aral sa tulad ng isang high-end na restoran. Natatakot si Jendong na gumastos siya ng walang ingat na tulad ngayon. Sapat na. Ito ay isang pagkain lamang, at hindi ito gaanong magastos, sagot ni Qingying. Hindi ito gaanong gastos. Pinalawak ni Jendong ang kanyang mga mata. Napatingin lang siya sa menu, at ang mga pagkain na in-order nila ay nagkakahalaga ng higit sa 4,000. Paano niya masasabi na hindi ito gaanong magastos? Gaano karami ang sinabi mo sa iyong tatay sa mga gastos sa pamumuhay? Nagtataka siyang nagtanong. 100,000. Sumagot si Qingying. Nang marinig ito, si Jendong ay halos naglabas ng kanyang tsaa sa pagkabigla. Ngunit hindi mo ba sinabi na binawasan mo ang iyong mga gastos sa pamumuhay? Tanong niya. Ginawa ko. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko lamang ng 100,000, sagot ni Qingying na may nonchalant na ekspresyon. Seryoso ang sagot ni Qingshan. Tila sa kanyang mga mata, hindi ito isang bagay na nagkakahalaga ng pagpapakita, ngunit sa halip isang tunay na pakiramdam ng kakulangan. Pinahid ni Jendong ang kanyang bibig at ang kanyang baba ay halos bumaba sa lamesa. Isang buwan ng allowance ng 100,000, at mayroon pa rin siyang nerve upang sabihin na ibinaba niya ang kanyang mga gastos sa pamumuhay. Lady, ang kabuuang gastos sa pamumuhay para sa isang ordinaryong mag-aaral sa kolehiyo mula sa isang average na pamilya sa loob ng 4 na taon ng unibersidad ay hindi kahit na 100,000. Nag-aalala siya tungkol sa kung mayroon siyang sapat na pera na gagamitin, ngunit ngayon tila na ang gayong mga alalahanin ay ganap na hindi kinakailangan. Pagkatapos ng pagkain, ang grupo ay naglakad palabas ng restoran. Sa pasukan ng restoran, maraming maliliit na gangster na may makulay na nakatayo sa buhok. Sa sandaling lumabas si Jendong at ang iba pa, agad nilang naakit ang pansin ng mga gangster na ito. Kuya Yang, tumingin doon, ang mga batang babae ay mukhang maganda. Oo, lalo na ang isa na may ponytail, mainit talaga siya. Maraming mga maliliit na gangster ang nagturo kay Qingying Shen at ang iba pang mga batang babae at tinalakay ang mga ito ng isang masasamang ekspresyon.
Ang lalaki na tinawag na Kuya Yang ay tumango sa kasiyahan. Sinulyapan niya si Qingying at sinalampak ang puwit ng sigarilyo sa kanyang kamay bago maglakad papunta sa kanila. Sa sandaling ito, si Zhendong ay malapit ng magpaalam kay Qingying Shen at ang iba pa at pauwi sa bahay. Gayunpaman, ang taong may hikaw at ang kanyang mga tauhan ay lumakad. Mga kababaihan, kayo ba ay mga bagong mag-aaral na nag-uulat sa medikal na universidad ngayon? Ang taong may hikaw ay lumapit sa kanila ng isang ngiti at nagtanong. Ngayon ay ang araw na pagsisimula ang mga medikal na universidad, at maraming mga bagong mag-aaral na tulad nila na dumating upang mag-ulat, kaya hindi nakakagulat na maaaring hulaan ng taong ito. Mukha silang isang bungkos ng mga thugs, ngunit si Qingying Shen ay hindi masyadong gumanti. Gayunpaman, ang ilang mga batang babae na kasama niya ay natakot at nakisama. Ano ang bagay sa inyo? Tanong ni Qingying. Walang malaking pakikitungo, narito lamang upang makipagkaibigan sa iyo. Ang pangalan ko ay Zhu Yangho. Ang aking malaking kapatid na lalaki ay sumasakop sa lugar sa paligid ng kolehiyo ng medikal. Kung ang mga batang babae ay binubuli sa paaralan, banggitin lamang ang aking pangalan at gagana ito. Ang tao na may hikaw ay kumaway sa kanyang kamay ng mapagmataas at ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang malaking kapatid. Binigyang diin niya na ang lugar sa paligid ng paaralan ay sakop ng kanyang malaking kapatid na umaasang mapabilib ang iba. Nakakainis ang kanyang saloobin. Oh, nakikita ko. Mayroon pa bang iba? Kung wala, aalis na kami. Si Qingying ay sumagot ng walang pasubali at naghanda na umalis. Nakikita ito, ang taong may hikaw ay naging greener kaysa sa kanyang buhok. Noong nakaraan, hanggat binanggit niya ang pagkakakilanlan ng kanyang malaking kapatid, ang mga maliliit na batang babae ay kumapit sa kanya. Bakit parang walang malasakit ang batang babae na ito ngayon? Nagpapanggap ba siyang walang kaalam-alam? Kagandahan, huwag kang magmadali upang umalis. Paano ang tungkol sa aking pagtrato para sa hapunan? Maging magkaibigan tayo. Ang tao na may hikaw ay agad na humakbang pasulong at hinarang ang daanan ni Qingying. Sa proseso, inabot pa niya para hawakan ang kanyang balikat, ngunit iniwasan siya ni Qingying. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtagumpay, kung hindi man ay alagaan siya ni Zhendong. Hindi na kailangan ng hapunan, kumain lang kami. Tulad ng pakikipagkaibigan, pasensya na, hindi ko nais na makisama sa mga thugs na tulad mo. Si Qingying ay nagbigay ng stud sa tainga at ang kanyang mga kaibigan ng isang masiraan ng loob at casual na sumulyap bago sumagot. Nang marinig ito, ang mga tainga at ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay agad na naging malamig. Tulad ng para sa mga babaeng kamag-aral ni Qingying Shen, nabigla din sila sa kanyang mga salita. Qingying, mangyaring huwag magsalita ng walang ingat. Ang mga taong ito ay tila hindi sila madaling makitungo. Paumanhin, mga ginoo. Ang aming kaibigan ay dumaan lamang sa isang break-up at wala sa isang mabuting kalagayan. Bilang mga may sapat na gulang, mangyaring huwag ibababa ang iyong sarili sa kanyang antas. Ang isang matapang na babaeng mag-aaral ay humingi ng tawad sa ear stud at ang kanyang mga kaibigan sa ngalan ni Qingying. Bagaman hindi nila gusto ang mga thugs na ito, naiiba na sabihin ito sa harap nila. Ang galit na mga gangster na ito ay maaaring humantong sa problema. Kabanata 75. Mahusay na kasanayan sa pag-arte. Oh, huwag maging sobrang kinakabahan, kasama ang aking bayaw dito, maayos ang lahat. Bakit matatakot sa kanila? Ang mga taong ito ay pinag-uusapan ang tungkol sa pakikipagkaibigan, ngunit lihim na nais na gumawa ng mga maruming bagay. Sino ang hindi alam? Sinundan ni Qingying ang pangungusap na ito. Maraming mga kasama sa silid ang nakinig at ang kanilang mga mukha ay naging mapatla, patuloy na gesturing ni Qingying na nagpapahiwatig na dapat siyang tumigil sa pakikipag-usap. Ang taong may hikaw sa tainga sa kabuuan mula sa kanila, ang galit na na-dissipated, ngayon ay mas malinaw. Ikaw bastos, ang aking kapatid na siyang ay nais na makipagkaibigan sa iyo dahil iginagalang kanya. Huwag kang maging walang kahihiyan. Sa likuran ng taong may suot na hikaw, isang dilaw na buhok na maliit na kapatid ang nakaturo kay Qingying at sinumpa. Galit na galit si Qingying kaya malapit na siyang mag-retort, ngunit nagsalita muna si Zhendong. Pinapayuhan kita na magsalita ng maayos, huwag mag-spout ng walang kaparerekon dito. Oh, nakikita ko, hindi nakakagulat na ayaw mong maging kaibigan sa akin, kagandahan. Ito ay lumiliko na kasama mo ang isang maliit na puting mukha. Malamig na sinabi ng taong may suot na hikaw, ang kanyang madilim na mata ay nasa kay Zhendong. Kaya paano kung siya? Ang aking bayaw ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo, isang thug at isang rogue. Gusto mo bang sabihin ko ang katotohanan?
Si Ching Yingshen ay matatag sa kanyang saloobin, na tinitingnan siya ng may disdain. Si Jendong ay ngumiti ng mapait sa kanyang puso. Naunawaan niya ang batang babae na ito, hindi niya matiis ang ganitong uri ng maliit na gangster, ngunit kailangan ba niyang sabihin ang mga ganitong bagay? Hindi ba siya humihingi lamang ng problema? Sapat na, naririnig ang kanyang mga salita, ang mga mata na may suot na hikaw at patungo kay Jendong na naging mas galit. Ganito ba? Dahil ang iyong bayaw ay napakaganda, gusto ko talagang makita ito ngayon. Palibutan natin siya. Sa pamamagitan ng isang utos mula sa Irengay, ang ilang mga laki sa likuran niya ay sumugod pasulong at nakapaligid kay Jendong. Qingying, humingi ng tawad sa mga taong ito ng mabilis, o kung hindi man ay nasa panganib ang iyong bayaw. Nakikita ng sitwasyong ito, agad na nagpanik ang mga kasama sa silid ni Qingying. Sa kaibahan, kalmado si Qingying, okay lang, hindi mo kailangang mag-alala, ang aking bayaw ay malakas, ang mga maliit na gangster na ito ay hindi masaktan siya. Ngayon ay nakatingin muli kay Jendong. Kahit na napapaligiran siya ng taong may hikaw at ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng gulat. Ayokong lumaban, at pinapayuhan ko na huwag kayong magkaroon ng problema. Nakikipag-usap ka ng matapang. Hindi ba sinabi ng kagandahan na napakalakas mo? Nais kong makita kung gaano kakahanga-hanga ngayon, kunin mo siya. Umungol si Irengay, at pagkatapos ay sumugod pasulong. Maraming mga babaeng kamag-aral ang hindi maaaring mapanood ang marahas na eksena na ito, at tinakpan ang kanilang mga mata sa takot. Pagkatapos ay narinig nila ang isang serye ng mga nakalulungkot na hiyaw. Sa una, naisip nila na ito ay si Jendong na binugbog. Ngunit pagkatapos ng pakikinig ng ilang sandali, napagtanto nila na may isang bagay dahil hindi lamang ito isang tao na sumisigaw. Nagtataka, binuksan nila ang kanilang mga mata at nakita ang tainga ng taong may hikaw at ang kanyang mga tauhan na nakahiga sa lupa, na humagulgol sa sakit. Si Jendong ay nanatiling kalmado, nakatayo sa lugar na parang hindi pa siya kumilos. Ito. Qingying, pinatumba ba ng iyong bayaw ang lahat ng mga taong ito? Nabigla ang mga batang babae, tinitigin ang mga tao sa lupa. Si Qingying ay mukhang mapagmataas tulad ng sinabi niya, oo, lagi kong sinabi na ang aking bayaw ay kamangha-manghang. Ang mga maliliit na mga thugs ay walang tugma para sa kanya, kahit na mayroong 10 o 20 sa kanila. Tiningnan ng mga batang babae si Jendong na may paghanga sa kanilang mga mata, na parang bayani. Sa mas mababa sa 30 segundo, pinatumba ni Jendong ang lahat ng mga taong iyon. Gaano katindi iyon? Sa sandaling iyon, ang taong may hikaw ay nagpupumilit na tumayo mula sa lupa, nakasandal sa dingding para sa suporta. Ano, gusto mong lumaban muli? Si Jendong ay tumawa ng malamig. Ang isang iyon lamang ang ngiti na ginawa ng tao na may hikaw na nanginginig sa takot. Bagaman nagagalit siya at nais na masaktan si Jendong, alam niya na wala siyang tugma para sa kanya. Kung nagpatuloy sila sa pakikipaglaban, siya lamang ang magdurusa. Noon lang, ilang mga pulis na may uniforme ang lumakad. Ang tao na may hikaw ay tumingin sa kanila at pagkatapos ay sa kanyang mga pinalo na kaibigan sa lupa. Bigla, may ideya siya. Tulong, may tumatalo sa mga tao. Halika kayo ng mabilis. Malakas siyang sumigaw bago bumagsak sa lupa. Nalito si Jendong sa biglaang pagbabago na ito sa pag-uugali. Ano ang taong ito? Pagkatapos ay napagtanto niya na ang tao ay nagpapanggap na isang biktima upang akusahan siya ng pag-atake. Bagaman ito ay isang maruming trick, ito rin ang pinaka-epektibong paraan upang makawala sa problema. O hindi, ito ay ang police patrol. Qingying, ito ay problema. Ang iyong bayaw ay maaaring arestuhin dahil sa nasugatan ng isang tao. Napansin din ng mga batang babae ang papalapit ng mga pulis. Kahit na si Qingying ay medyo nag-aalala ngayon. Kahit na ang may hikaw na tao ay naabutan muna sila, wala na siyang nagawa ng labis. Bagaman nasaktan muna sila, hindi nasugatan si Jendong at sila ang pinalo. Paano kung ang mga taong ito ay nakabukas ang mga talahanayan at inakusahan silang simulan ang laban? Sa puntong ito, ang papalapit na mga pulis ay halos nasa kanila. Ikaw maliit na punk, sa palagay mo ay matigas ka. Halika, sasabihin ko sa iyo, ang mga surveillance camera sa kalye na ito ay hindi na gumagana. Sasabihin ko na sinimulan mo ang laban at maaari ka lamang maghintay na pumunta sa bilangguan. Habang papalapit ang pulisya, ang mukha ng taong may hikaw ay biglang sumabog sa isang smog green. Matapos magsalita, nagpanggap pa siya na nasasaktan, lumiligid sa lupa sa isang karapat-dapat na pagganap ng Oscar Award.
Ano ang isang kasuklam-suklam na pagtatangka upang ilipat ang sisi sa iba, hindi mapigilan ni Jendong ngunit humanga sa talento ng pagkilos ng may hikaw sa tainga. Nang walang pagsubaybay sa footage at walang pinsala sa kanyang tao, ang taong may hikaw sa tainga at ang kanyang mga kaibigan ay mukhang katulad ng mga biktima. Kung inakusahan nila si Jendong, mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyayari dito? Maraming mga pulis ang lumapit at direktang nagtanong. Sir, tinamaan niya kami. Ang taong ito ay tumama sa amin. Tingnan mo kami, lahat kami ay binugbog niya. Ang taong may hikaw ay mabilis na tumayo mula sa lupa at itinaas ang kanyang shirt upang ipakita ang mga bruises sa kanyang tiyan, na nagrereklamo sa bantay ng lungsod. Pinag-uusapan mo ang walang katuturan. Malinaw na kayong ang nagsimula. Nagalit si Qingying at mabilis na nagsalita para kay Jendong. Ikaw ang isang walang kaparerekon. Ang batang ito ay napakalakas, paano kami maaaring pumili ng away sa kanya? Malinaw na binugbog niya kami. Sir, kailangan mo kaming tulungan. Si Jendong ay may Qingying upang magsalita para sa kanya, at syempre ang tao na may hikaw ay nagkaroon ng kanyang mga tagasunod upang ipagtanggol siya. Ang magkabilang panig ay may sariling mga argumento, at ang patrol guard ay nadama na medyo malala ang sitwasyon. Kabanata 76. Pagkakatagpo ng pagkakataon. Sige, itigil ang pagtatalo. Kahit na sino ang nagsimula ng laban, pareho kayong mali. Lahat kayo ay sumama sa akin sa istasyon ng bantay ng lungsod, sabi ng bantay sa lungsod, na hindi pinapansin ang kanilang mga paliwanag at itinuro sa kanila na aalisin. Ang taong may hikaw ay hindi natatakot, sa halip, isang smug smile ang lumitaw sa kanyang mukha. Hehe, ang aking boss ay may mga koneksyon sa istasyon. Hanggat sinabi niya ang salita, makakalabas ako anumang oras. Mas mahusay kang maghanda na kumain sa kulungan. Tumayo siya at sinasadyang bamulong sa tainga ni Jendong. Si Jendong ay malapit nang magsalita nang ang isang pamilyar na tinig ay tumunog sa tabi niya. Ano ang nangyayari? Ang isa pang bantay sa lungsod ay lumakad, at siya ay isang magandang babaeng bantay. Nang lumingon si Jendong at nakita siya, nagulat siya. Ikaw. Pareho silang nagbigkas ng magkasabay. Ang babaeng bantay na ito ay walang iba kundi si Kyuju Lee, na nasave niya kahapon. Kyuju, kaibigan mo ba ito? Ang isang bantay na lalaki ay nagturo kay Jendong at tinanong si Kyuju. Siya ang sumailalim kay Liu Junho kahapon at nagligtas sa akin, isang mabait na mamamayan. Ipinaliwanag ni Kyuju. Ano? Siya ang sumailalim sa A-level ng kriminal na si Liu Junho kahapon. Maraming mga gwardya sa lungsod ang nagulat. Si Liu Junho ay isang kilalang kriminal na may higit sa 10 pagpatay sa kanyang mga kamay, at siya ay nasa A-level na listahan ng City Guard Station. Sa katunayan, hindi alam ni Jendong na matapos niyang sakupin si Liu Junho kahapon, kumalat na ang balita sa bilog. Bagaman hindi maraming tao ang nakakita sa kanya, alam ng lahat na mayroong tulad ng isang bihasang tao na hindi lamang nailigtas ang kanilang mga kasamahan ngunit nasakop din ang mabisyo na kriminal na Liu Junho. Kaya't ang ilang mga pulis at gwardya ng lungsod ay nagulat nang marinig nila ang pangalang Jendong Ye, ang lalaki mula kahapon. Ano ang nangyayari? Paano tila alam ng taong ito ang mga gwardya ng lungsod? Ang taong may hikaw na nakakaramdam lamang ng pagmamalaki sandali ay nagsisimula ng magpanik. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang ginagawa mo dito? Ano ang nangyari? Sinulyapan ni Kyuju Lee ang tao na may hikaw at tinanong si Jendong. Ang mga maliliit na hooligans na ito ay nanggugulo sa aking kapatid na babae at ang kanyang kasama sa silid, kaya itinuro ko sa kanila ang isang aralin. Ipinaliwanag niya ng casual, at tumanggo si Kyuju sa pag-unawa, pagkatapos ay itinuro ang tao kasama ang may hikaw at ang kanyang mga kaibigan at sinabing, "Cough sila at ibalik sila." Oo, Sister Lee. Si Kyuju Lee ay tila may ilang katayuan. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, maraming mga pulis at gwardya ng lungsod ang nagsagawa ng mga poses at inilagay ang mga ito sa lalaki kasama ang may hikaw at ang kanyang mga kaibigan. Opisyal, bakit kami lang ang kukunin? Sinaktan lang niya ang isang tao. Ang taong may hikaw ay hindi kumbinsido at itinuro si Jendong. Kumilos siya sa pagtatanggol sa sarili, na hindi isang krimen. Sino ang nagsabi sa iyo na magsimula muna sa problema? Sagot ni Kyujo. Ngunit ano? Ilayo ang mga taong ito. Hindi siya binigyan ni Kyujo ng isang pagkakataon na magsalita at inutusan ang mga gwardya na inilayo sila. Sa puntong ito, si Qingying Shen at ang iba ay sa wakas ay huminga ng hininga. Wow! Qingying? Ang iyong bayaw ay kamanghamanghang.
Hindi ko inaasahan na kahit ang mga gwardya ng lungsod ay magbibigay sa kanya ng respeto. Oo, at bihasa siya. Ginagawa niyang ligtas tayo. Matapos ang nangyari ngayon, maraming mga babaeng kamag-aral ang humanga kay Jendong, at halos mailalarawan nila ito bilang infatuation. Ang lahat ng mga tao ay walang kabuluhan, at si Qingying ay walang pagbubukod. Nang marinig niya ang papuri ng kanyang kasama sa silid para kay Jendong, isang pahiwatig ng pagmamataas at kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Salamat, Officer Lee, sumulong si Jendong at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Namula ang opisyal na si Kyuju Lee at sinabing, hindi mo na ako pasalamatan. Ginagawa ko lang ang aking trabaho ng walang pasubali. Ang mga manggugulo ay humihiling dito. Habang nagsalita siya, ang kanyang mukha ay nahihiya, na parang napahiya siya sa harap ni Jendong. Hindi niya alam kung bakit, ngunit dati ay hindi niya gusto ang kanya. Dahil naisave siya ni Jendong kahapon, ang kanyang impression sa kanya ay nagbago ng malaki. Minsan pinangarap pa niya siya sa gabi. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang ginagawa mo dito? Nagtataka si Jendong. Naalala niya na sinabi ni Kyujo na siya ay isang bantay sa lungsod mula sa katimugang bahagi ng lungsod. Paano siya nagtapos sa medikal na universidad? Ngayon ay ang araw para sa mga bagong mag-aaral na magulat, at ang sitwasyon ng seguridad dito sa medikal na universidad ay hindi maganda kani-kanina lamang. Ang mas mataas na pag-upo ay natatakot na ang mga bagong mag-aaral ay maaapektuhan, kaya't nagpadala sila ng isang malaking bilang ng mga tauhan upang i-patrol ang lugar na ito. Dumating ako rito kagabi at nagpatuloy sa buong araw. Kukunin ko ang aking misyon sa kalahating oras, sabi ni Kyujo, na hinawakan sa kanyang leeg at nagpaparamdam na pagod. Sa sandaling narinig ito ni Jendong, naging nasasabik siya. Babalik ka mamaya, di ba? Bakit hindi mo ako isama? Ang sasakyan ko ay nasa patrol bureau. Isang kaibigan ang naghatid sa akin ngayon, kaya mula nang bumalik ka sa sentro ng lungsod pagkatapos, bakit hindi mo rin ako bigyan ng pagsakay? May magagamit na libreng pagsakay, at syempre ayaw ni Jendong na makaligtaan ang pagkakataon. Sa pagsasalita tungkol sa insidente kung saan ang sasakyan ay na-impound kahapon, tila nagkasala si Kyujo Lee. Wala siyang masyadong sinabi, ngunit sa halip ay tumanggo ng hiya at sinabing, hintayin mo ako ng kaunti, mayroon pa akong kalahating oras bago ako matapos ang trabaho. Walang problema, hindi ako nagmamadali na bumalik. Hihintayin kita sa gate ng medikal na universidad. Kapag natapos mo ang trabaho, dumating ka lang at hanapin ako doon, ngumiti si Jendong. Tumanggo si Kyujo, at sumang-ayon ang dalawa na bumalik ng magkasama. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang pulis na nagpatrolya sa lungsod. Si Jendong, sa kabilang banda, ay nakita si Qingying at ilang iba pang mga batang babae na bumalik sa medikal na universidad. Sige, bumalik ka sa iyong dorm. Makikisakay ako pabalik mamaya, pinasalamatan siya ng kasama sa silid ni Qingying, at lahat sila ay nag-iwan ng pakikipag-chat at pagtawa. Si Qingying ay orihinal na lumakad sa kanila, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, talagang bumalik siya. Bakit ka bumalik? Nagtanong si Jendong nang makita niyang bumalik si Qingying. Ano, natatakot ka bang makita akong bumalik? Maaari bang gawin mo ang isang bagay na ayaw mong makita ako? Nagretort si Qingying. Si Jendong ay nalito sa kanyang mga salita. Ano ang mali sa maliit na batang babae na ito? Bakit parang may ilang pag-igting sa kanyang mga salita? Ano ang pinagsasabi mo? Ayos ka lang ba? Si Jendong ay nanunokso. Ayos lang ako, ikaw ang hindi maganda ang pakiramdam. Tinatanong kita, ano ang relasyon mo sa city patrol officer na iyon? Si Qingying ay sumimangot at nagretort. Sa wakas ay pinag-usapan niya ang mga salitang nasa isip niya. Nang marinig ito, unang natigilan si Jendong sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na ang mga salita ng batang babae na ito ay may isang pahiwatig ng hinala, nag-aalinlangan siya kung mayroon siyang hindi wastong relasyon kay Kyujo Lee. Hindi mapigilan ni Jendong na walang magawa, miss, mangyaring huwag mo akong ipare sa kanya. Ilang beses ko lang siyang nakilala, at hindi rin namin maituturing na magkaibigan. Bakit ka nag-aalala tungkol dito? Hindi talaga niya alam kung tatawa o iiyak. Ang batang babae na ito ay dapat na naisip na mayroon siyang ilang uri ng hindi maliwanag na relasyon kay Kyujo at nakatayo para sa kanyang kapatid na babae. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumingin si Qingying kay Jendong na may isang pag-aalinlangan na tingin, na parang hindi pa rin siya naniniwala sa kanya. Kabanata 77. Sense of danger. Siyempre totoo ito, bakit ako magsisinungaling sa iyo?
Bukod, kung mayroon akong talagang mga lihim sa kanya, hindi ako magiging masalimuot na umupo sa kanyang sasakyan sa harap mo, naisip ni Jendong na nakakatawa kung paano ang pag-aalinlangan ni Qingying. Ang kanyang mga pag-aalinlangan ay tinanggal sa kanyang paliwanag. Totoo na ang karamihan sa mga tao na nanloko ay susubukan na maiwasan na makita sa kanilang kasintahan sa publiko. Dahil si Jendong ay nang-ahas na maging matapat sa harap niya, tila na siya ay nilimot ang mga bagay. Kung gayon, paano ko nakikita ang babaeng iyon? Mukhang nahihiya siya kapag nakikipag-usap siya sa iyo. Gusto ka ba niya? Nagtanong si Qingying ng isa pang tanong. Anyway, wala akong maliwanag na relasyon kay Kyujo. Kung tungkol sa kung gusto niya ako o hindi, hindi ko alam. Pagkatapos ng lahat, napakagwapo ko, normal na para sa mga batang babae na gusto ako, sadyang hinaplos ni Jendong ang kanyang buhok at ipinagmamalaki. Og, napuno ka ng iyong sarili. Huwag kalimutan, mayroon kang kasunduan sa kasal sa aking kapatid. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang mali sa kanya, hindi kita papayagan. Seryoso si Qingying kay Jendong. Si Jendong ay talagang natalo ng maliit na batang babae na ito. Saan niya nakuha ang lahat ng negatibong enerhiya at haka-haka na ito? Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo buong araw. Paano ko magagawa ang isang bagay na ganyan? Pinalapad ni Jendong ang kanyang mga mata. Okay, dahil wala kang gagawin upang saktan ang aking kapatid, pagkatapos ay huwag kunin ang kotse ng babaeng iyon. Ha? Ano ang gagawin ng pagkuha ng kanyang sasakyan sa anumang bagay? Naguguluhan si Jendong. Sinabi ni Qingying, syempre mahalaga ito. Ako rin ay isang babae, at masasabi ko na interesado siya sa iyo. Kahit na hindi mo nais na gawin sa kanya, dapat mong panatilihin ang iyong distansya mula sa isang taong kabaligtaran na may mga disenyo sa iyo. Sa anumang kaso, hindi ka maaaring sumakay sa kanyang kotse. Ngunit mayroong isang libreng pagsakay, bakit hindi ko ito makukuha? Kailangan ko bang bumalik na mag-taxi? Nagreklamo si Jendong. Seryoso si Qingying. Ano ang mali sa pagkuha ng taxi? Hindi ka ba makakakuha ng isang metered taxi? Ngunit ipinangako ko sa kanya na hihintayin ko siya rito. Kung sumakay ako ng taxi ngayon, hindi ba ako nagsisinungaling? Nagsisinungaling ka lang sa kanya pagkatapos. Malapit ka ba sa kanya? Anyway, wala akong pakialam. Kahit na ano, hindi ka makakasakay pabalik sa kanyang kotse ngayon. Ang aking kapatid na babae ay wala rito, kaya kailangan kong alagaan ka at ihinto ang sinumang may mga disenyo sa iyo mula sa paglapit sa iyo, kaya wala kang ginawa upang saktan ang aking kapatid na babae. Si Qingying ay nagsalita ng may malakas na tingin, tinitigan si Jendong. Sa pagtingin sa kanyang postura, kung hindi siya sumunod sa kanyang mga kagustuhan ngayon, maaaring nasa panganib siya. Sai, ito ay talagang isang matigas na cookie, isang ninuno na hindi ko kayang saktan. Napabuntong hininga si Jendong sa kanyang puso, at sa wakas ay sumang-ayon, okay, hindi ako sasakay sa kanyang kotse. Okay lang ba? Iiwan ko na ngayon at sumakay ng taxi. Bagaman ayaw niyang tumayo si Qingying, alam ni Jendong ang kanyang pagkatao. Kung hindi siya sumama sa kanya ngayon, ang maliit na batang babae na ito ay gagawa ng isang kaguluhan. Walang magawa, si Jendong ay nagsumite ng taxi sa tabi ng kalsada at umalis. Wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tawad kay Kyujo kapag magkita sila muli sa hinaharap para sa pagtayo sa kanya. Nang bumalik siya sa Shen Group, halos oras na para sa hapunan, ngunit abala pa rin ang mga empleyado. Nagkataon, nang makarating siya sa pasukan ng kumpanya, nakita niya si Qingshan na naglalakad palabas ng kumpanya kasama ang isang tao. Ang lalaki ay mukhang nasa kanyang kalagitnaan ng 20s, nakasuot ng isang mahusay na angkop na madilim na asul na suit na nagbigay ng magandang impresyon. Ang dalawa ay nakikipag-chat at tumatawa habang naglalakad sila palabas ng kumpanya. Nakikita ng eksenang ito, isang pahiwatig ng paninibugho ang bumangon sa puso ni Jendong. Jendong, bumalik ka na. Sa sandaling ito, napansin ni Qingshan ang kanyang pagdating at binati siya ng isang ngiti, kaya, inayos mo na ba ang lahat para sa pagpapatala ni Qingying? Oo, ang lahat ay naalagaan. Tumanggo si Jendong. Habang nakikipag-usap sila, ang binata na nakikipag-chat at tumatawa kasama si Qingshan na lumalakad. Qingshan, sino ito? Kaibigan mo. Ang binata ay casual na sumulyap kay Jendong at tinanong si Qingshan na may ngiti. Siya ay ang vice-presidente ng aming kumpanya, magalang na ipinaliwanag ni Qingshan ng may ngiti. Bagaman ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi, lagi niyang ipinapaalala kay Jendong na huwag ibunyag sa publiko ang kanilang relasyon sa trabaho upang maiwasan ang tsismis. Sa oras ng trabaho, pareho silang nag-usap sa bawat isa ayon sa kani-kanilang mga posisyon.
Ang binata ay tumango nang maunawaan nang marinig niya na si Jendong ay isang empleyado ng pangkat ng Shen at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Xingshan, huli na. Tayo na. Hinimok ng binata ng may ngiti na nagpapahiwatig na may gagawin sila. Bagaman nais din ni Jendong na malaman kung ano ang nangyayari, ayaw niyang magtanong sa sandaling ito. Bilang chairman ng pangkat, si Xingshan ay hindi maiiwasang makitungo sa mga kalalakihan. Si Jendong ay isang taong may emosyon at kagustuhan. Hindi maiiwasang makaramdam siya ng hindi mapakali na makita ang kanyang hinaharap na asawa na nag-iisa sa ibang lalaki. Napansin din ni Xingshan na nasa masamang kalagayan siya at lumingon sa binata, na nagsasabing, Li, pumunta sa kotse at hintayin ako. Mayroon akong isang bagay na talakayin sa vice-presidente at pupunta doon sa lalong madaling panahon. Okay, ngunit huwag kang magtagal. Bagaman medyo hindi nasisiyahan ang binata, tumango pa rin siya. Matapos siyang umalis, pinanatili ni Jendong ang kanyang mga mata hanggang sa ang itim na luho na kotse sa negosyo ay minaneho palayo bago ibinalik ang kanyang tingin kay Xingshan. Sino ang taong iyon? Sumulyap siya sa direksyon na umalis ang kotse at tinanong si Xingshan na may pahiwatig ng paninibugho. Ano ang mali, pakiramdam na naiinggit? Tumawa si Xingshan. Siyempre, ikaw ang aking asawa. Paano ako hindi makaramdam ng selos kapag nakikipag-usap ka at tumatawa sa ibang mga kalalakihan? Ang iyong ngiti ay dapat lamang sa akin. Dahil wala ng ibang tao sa paligid, si Jendong ay hindi nahihiya na nagpapahayag ng kanyang paninibugho. Nang makita ang kanyang paninibugho na ekspresyon, hindi nagalit si Xingshan. Sa halip, nasisiyahan siya sa loob. Kapag nagseselos ang isang lalaki, nangangahulugan ito na nagmamalasakit siya sa iyo. Aling batang babae ang hindi nais na mainggit sa kanya ang lalaki? Okay. Bakit ka nagseselos? Siya ay isang kliyente lamang, isang malaking kliyente. Tingnan kung gaano ka maliit. Si Xingshan ay gaanong tinapik ang kanyang noo. Sa totoo lang, alam ni Jendong na ang lalaki ay isang kliyente lamang. Ngunit hindi niya maiwasang madama na ang paraan ng pagtingin ng lalaki kay Xingshan ay hindi tama. Kung siya ay isang ordinaryong kliyente lamang, maaaring hindi naalagaan ni Jendong. Ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ngayon ay nagbigay lamang sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib. Kabanata 78. Tawag sa telepono ni Xingshan Shen. Alam kong siya ay isang kliyente, ngunit mayroon lamang akong pakiramdam na wala siyang mabuting hangarin sa iyo, seryosong sinabi ni Jendong bago magtanong, sa pamamagitan ng paraan, sino ang kliyente na ito at ano ang gagawin mo sa kanya. Hindi lamang siya kliyente. Siya ang batang master ng pamilya Li, isa sa 4 na pangunahing pamilya, at narito siya upang makipag-ayos sa isang pakikipagtulungan sa ating kumpanya. Magkakaroon kami ng hapunan, paliwanag ni Xingshan. Ang pamilyang Li. Hindi nakakagulat na ikaw, ang CEO, ay personal na kasama niya. Siya ay isang tunay na mahalagang kliyente, sabi ni Jendong, nagulat. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi mapakali nang marinig niya na si Xingshan ay maghahapunan kasama ang batang master. Bakit hindi ako sumama sayo? Iminungkahi ni Jendong. Pupunta ako sa isang hapunan sa negosyo. Ano ang gagawin mo doon? Bukod, magkakaroon ng ibang tao doon, hindi lang ako at siya. Huwag mag-alala, sabi ni Xingshan ng may ngiti, alam na nababahala si Jendong para sa kanyang kaligtasan. Nakaramdam si Jendong nang marinig niya na mayroong ibang tao sa hapunan. Alam niya na hindi angkop para sa kanya na dumalo sa isang hapunan sa negosyo kasama ang CEO ng kumpanya, lalo na kung may iba pang mahahalagang panauhin na naruroon. Nagtiwala siya na ang lahat ay magiging maayos sa napakaraming tao sa paligid. Okay kung gayon, mag-ingat ka sa sarili mo. Iyon ay siyang Master Li, may pakiramdam lang ako na hindi siya mabuti. Mag-ingat sa paligid niya, seryosong sinabi ni Jendong. Hindi mapigilan ni Xingshan ngunit takpan ang kanyang bibig at tumawa. Tingnan mo kung paano mo siya pinag-uusapan, tulad ng ilang uri ng masamang tao. Hindi mo rin siya kilala, paano mo malalaman na wala siyang kabutihan? Hindi mo kailangang malaman ng isang tao na maging maingat sa paligid nila. Mag-ingat ka lang, okay? Ang ekspresyon ni Jendong ay solemn na. Okay, alam ko. Hinihintay mo ako sa kumpanya, babalik ako pagkatapos ng hapunan at makakauwi kami ng magkasama, tumango si Xingshan. Matapos magpaalam kay Jendong na may ngiti, tumungo siya sa garahe. Ang mga araw ng tag-araw ay mahaba, at bago nila ito nalaman, ito ay nakaraan na 7 ng gabi at ang kalangitan ay unti-unting dumidilim. Si Jendong ay naghihintay sa kumpanya para bumalik si Xingshan. Naghintay siya hanggang sa madilim, ngunit hindi pa rin siya bumalik.
Nagsisimula na rin siyang makaramdam ng gutom. Sinuri niya ang oras at naisip na maaaring magkaroon ng maraming negosyo upang talakayin sa party ng hapunan. Dahil wala na siyang ibang gawin, nagpasya siyang kumuha ng makakain. Kapatid na Ye. Habang naglalakad siya patungo sa gusali ng kumpanya, narinig niya ang isang pamilyar na tinig na tumatawag mula sa likuran niya. Oo. Tumalikod siya at nakita si Ransu na tumatakbo patungo sa kanya. Haha, kung ano ang nagkataon. Nakarating lang ako sa gusali ng Shen Corporation at nakita kita, kapatid na Ye. Mayroon tayong isang koneksyon, taos puso na tumawa si Ransu. Kumusta ka na dito? Nagtataka na tinanong ni Jendong. Dumating ako partikular upang hanapin ka. Hindi mo ba naaalala? Tinanong kita sa araw kung maaari mo akong bigyan ng gabay sa aking paglilinang. Napangisi si Ran, ang kanyang ngiti ay maliwanag at nagliliyab. Tiyak na hindi nakalimutan ni Jendong ang tungkol dito, ngunit hindi niya naalala na sumasang-ayon na gabayan siya sa kanyang paglilinang. Sinabi lang niya na isasaalang-alang niya ito kapag may oras siya. Ipinapalagay lamang ng taong ito na sumang-ayon siya. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na Ye, natapos mo na ba ang trabaho? Hayaan mo akong ilabas ka para sa ilang mga late-night merienda. Si Ransu nagsabi ng isang paanyaya. Ang late-night merienda ay isang dahilan lamang. Gusto niya talagang makipagpalitan ng higit pa kay Jendong tungkol sa paglilinang. Kabilang sa kanyang mga kapantay, si Ransu ay hindi humanga ng marami, ngunit si Jendong ay isa sa kanila. Mula pa noong araw na tinalo siya ni Jendong ng isang hakbang sa bahay ng Su, hinawakan niya si Jendong. Sa pagsisimula ng martial arts na kompetisyon, nais ni Ransu na mapabuti ang kanyang mga kasanayan hanggat maaari bago ito magsimula, umaasang makamit ang magagandang resulta. Ang lakas ni Jendong ay lumampas sa kanyang sarili, at naniniwala siya na ang paghanap ng gabay mula kay Jendong sa paglilinang ay tiyak na hindi magkamali. Kalimutan ang tungkol sa late night na merienda. Hindi pa ako nagtatapos sa trabaho, pinilit ni Jendong ang isang ngiti at magalang na tumanggi. Bagaman pinlano niyang lumabas para sa ilang pagkain, nagpasya siya laban dito nang mapagtanto niya na makakasama niya ang taong ito. Marami siyang dapat gawin, at wala siyang oras upang gabayan si Ransu sa kanyang paglilinang. Maaari rin siyang manatili sa bahay at magpahinga. Oh, hindi ka pa nagtatapos sa trabaho. Tumanggo si Ransu sa una, at naisip ni Jendong na aalis siya. Gayunpaman, biglang binago ni Ransu ang paksa at sinabi, ngunit okay lang iyon. Maaari kitang hintayin sa ibaba sa iyong kumpanya at maaari tayo pagkatapos na matapos mo ang trabaho. Ako. Karaniwan kong natapos ang trabaho ng huli, marahil hanggang madaling araw. Oh, okay lang iyon. Marami akong oras, at maraming mga lugar upang kumain ng hapunan sa gabi. Madali itong hanapin. Matapos ang ilang mga salita, si Jendong ay halos nagkaroon ng paghihimok na mag-spurt ng dugo. Naisip niya kung ang taong ito ay talagang hindi naririnig na tinanggihan siya, o kung siya lamang ang matigas ang ulo. Kapatid na Ransu, abala ako araw-araw. Ang kumpanya ay may maraming mga bagay upang makitungo araw-araw. Hindi katulad mo, na maswerteng magkaroon ng pera at kapangyarihan, at mabubuhay ng malaya. Sa palagay ko kakailanganin kong ipasa ang gabay at bagay na paglilinang. Ring, ring, ring. Tulad ni Jendong ay malapit nang magsalita ng direkta, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kapatid na Ye, ang iyong telepono ay nagri-ring. Paumanhin, ang iyong ringtone ay masyadong malakas. Nga pala, ano ang sinasabi mo ngayon? Itinuro ni Ran ang bulsa ni Jendong at tinanong ng seryoso. Sa sandaling ito, talagang nais ni Jendong na pilitin ang taong ito. Matagal na siyang pinag-uusapan, ngunit ang taong ito ay hindi nakinig. Inikot niya ang kanyang mga mata kay Ran, nang umisi pa rin ng hanggal, at hindi sinasadya na kinuha ang kanyang telepono, lamang upang malaman na ito ay isang tawag mula kay Qingshan. Hello, asawa. Nang walang pag-aatubili, pinindot niya ang pindutan ng sagot at tumawag sa telepono, ngunit walang tugon mula sa kabilang dulo. Bakit walang tunog? Bulalas ni Jendong, na sumigaw ng ilang beses pa sa telepono, ngunit wala pa ring tugon mula sa kabilang dulo. Maaari ba siyang hindi sinasadyang na-dial ang maling numero? Ngunit hindi ba siya dapat na nasa isang hapunan kasama ang isang pangkat ng mga tao? Kahit na hindi niya sinasadya na na-dial ang kanyang numero, dapat na marinig niya ang mga tunog ng partido sa pamamagitan ng telepono. Bakit wala namang tunog? Tulad ng pakiramdam ni Jendong, biglang may ilang paggalaw sa kabilang dulo ng telepono. Kumusta, maligayang pagdating sa Blue Sky Holiday Hotel. Mayroon ka bang dobleng silid para sa mga mag-asawa? Bigyan mo ako ng isa.
Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, at ito ay parang nasa isang hotel. Ang babae ay marahil ang hotel receptionist. At ang tinig ng lalaking iyon, pamilyar siya. Hindi ba siya ang batang master ng pamilyang Lee na kasama ni Ching Shen ngayon? Ang batang master ng pamilyang Lee ay nasa hotel, ngunit walang tunog ng tinig ni Ching Shen sa kanyang telepono. Maaari ba itong Kabanata 79. Pag-save ng tao. Kapatid na Ye, ano ang mali? Napansin ni Ranso ang biglaang pagbabago ni Jendong sa pagpapahayag at nagtanong ng may pag-aalala. Tinawagan ni Ching Shen ang kanyang sarili, ngunit walang tunog sa telepono, at kasama pa rin niya ang batang master ng pamilyang Lee. May nangyari. Tama. Nabanggit lamang ng waiter sa telepono ang pangalan ng kanilang hotel, tila tinatawag itong Blue Sky Hotel. Alam mo ba kung nasaan ang Blue Sky Hotel? Hinawakan ni Jendong ang damit ni Ran at agad na nagtanong. Bagaman hindi alam ni Ran kung ano ang nangyari ng eksakto. Ngunit nang makita na si Jendong, alam niya na dapat siyang magkaroon ng kagyat. Alam ko, nasa XX Road ito ng maaga, hindi kalayuan dito. Sinabi ni Ran. Dalhin mo ako doon, mabilis. Sinabi ni Jendong, nagmamadali patungo sa kotse ni Ran. Si Ran ay walang oras upang magtanong ng labis, mabilis siyang sumakay sa kotse at sinimulan ng makina, patungo sa patutunguhan. Ngayon ang sitwasyon ni Ching Shen ay hindi alam, at si Jendong ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Sa paglalakbay, siya ay tahimik at mabibigat. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi nagtanong si Ran, umapak lang siya sa accelerator ng buong buo at nakarating sa patutunguhan ng mabilis hanggat maaari. Maligayang pagdating, maaari ba kitang tulungan? Ang isang babae ba ay nasa hotel mo ngayon? Ang dalawa ay sumugod sa lobby ng hotel, at kumuha si Jendong ng larawan ni Ching Shen mula sa kanyang telepono at tinanong ang receptionist. May isang babaeng customer na tinulungan dito 10 minuto na ang nakakaraan, parang sobra ang inumin niya. Tumango ang waiter bilang tugon. Kahit na ang hotel ay maraming mga bisita na darating at pupunta araw-araw, dahil sa natitirang hitsura ni Ching Shen, tumayo siya sa gitna ng karamihan at isa sa pinakakapansin-pansin. Sa makatuwid, ang waiter ay naalala niya ng malinaw. May nagdala ba sa kanya dito pagkatapos na uminom siya ng sobra? Nang marinig ang tugon ng waiter, masikip ang puso ni Jendong. Aling silid siya. Pasensya na, Ginoo. Ito ang pribado ng customer. Huwag kang makipag-usap na walang kaparerekon, sagutin mo ako ng mabilis. Sumigaw si Jendong, natatakot ang waiter sa katahimikan. Sa sandaling ito, si Ransu, na nakatayo sa tabi niya, ay kumuha ng isang pera mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa harap ng desk. Nang makita ang pera, ang mga mata ng waiter ay naiilawan at masunurin siyang sumagot, nasa silid sila 308. Mabilis na tumakbo si Jendong sa pintuan ng silid 308 kahit na hindi nag-abala na kumatok, at sinipa ang pinto. Nakita niya si Ching Shen na tahimik na nakahiga sa kama. Sino ka? Isang tao ang lumabas ng banyo nang marinig ang kaguluhan. Ikaw. Ang batang master na si Cheng Rongli ay nakilala si Jendong sa hapon at nakilala siya ng isang sulyap. Nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang nagawa, labis siyang napahiya. Galit. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Jendong ay malamig na parang yelo, at ang kanyang matalim na pagpatay na hangarin ay sumikat mula sa kanyang katawan. Bastos ka, papatayin kita. Umungol si Jendong, ikinuyom ang kanyang kamao at sumugod sa kanya. Ano ang gusto mong gawin? Ako si Lee. Bang! Bago matapos ng batang master na si Cheng Rongli ang kanyang pangungusap, ang kamao ni Jendong ay nakarating sa kanya, at napaatras siya tulad ng isang sandbag. Sa lahat ng kanyang lakas, sinuntok ni Jendong ang batang master ng pamilyang Lee, na nagdulot sa kanya na dumura ang dugo at sumakit sa sakit sa sahig. Ching Shen, okay ka lang. Sinubukan ni Jendong na gisingin siya. Ngunit kahit gaano pa siya tinawag sa kanya, si Ching Shen ay hindi tumugon. Tila siya ay nadrugged at natulog, kung hindi man ay hindi siya magiging walang malay. Sa sandaling ito, ang batang master ng pamilyang Lee ay gumapang mula sa lupa at sinubukan na makatakas patungo sa pintuan. Nagkataon, tumakbo si Ransu na sumunod sa likuran niya, at pareho silang natamba sa sahig. Cheng Rongli. Nagulat si Ransu nang makita ang taong nabunggo niya. Nagulat din si Cheng Rong, malinaw na kilala nila ang isa't isa. Si Ran ay mula sa pamilyang Su, at si Cheng Rong ay natural na pamilyar sa kanya. Hindi katakataka na kilala nila ang isa't isa dahil pareho silang mula sa 4 na pangunahing pamilya. Matapos tingnan ang disheveled na si Cheng Rong, naintindihan agad ni Ransu kung ano ang nangyayari sa silid. Sa sandaling iyon, si Jendong ay lumakad din ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi at puot.
Ano ang gusto mong gawin? Ako ay miyembro ng pamilya Li, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Si Cheng Rong ay tumalikod sa takot, sinusubukan na gamitin ang kanyang background upang takutin si Jendong. Ngunit paano kung siya ay mula sa isa sa 4 na pangunahing pamilya? Ang sinumang nang-ahas na gawin ito sa babae ni Jendong ay matalo, kahit na siya mismo ang emperor. Wala akong pakialam kung anong pamilya mo, pagbabayaran kita. Si Jendong ay nagmamadali ng may mabilis na hakbang at sinimulan ang pagsuntok at pagsipa kay Cheng Rong. Matagal na siyang hindi nagagalit, at hindi siya nagpakita ng awa nang simulan niyang masaktan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Cheng Rong ay binugbog ng masama, at kahit na ang kanyang sariling ina ay hindi siya makikilala ngayon. Kapatid na Ye, mangyaring ihinto. Kung magpapatuloy, maaaring mamatay ang isang tao. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Ran upang ihinto si Jendong. Maaari niyang sabihin na kung hindi siya makialam, baka patayin ni Jendong si Cheng Rong. Ang scum na ito ay nararapat na mamatay, ito ay para sa kabutihan ng mga tao. Umungol si Jendong. Natakot si Cheng Rong na siya ay baluktot sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Kailangan mong huminahon. Kung papatayin mo siya dito ngayon, magiging sanhi ito ng maraming problema. Hayaan mo na lang. Sinubukan ni Ran na hikayatin siya habang pinipigilan siya. Matapos magsalita, lumingon siya kay Cheng Rong at sumigaw, "Ano ang ginagawa mo dito? Umalis ka rito." Si Cheng Rong ay hindi naglakas loob na magantala at mabilis na tumayo at tumakbo palayo habang pinipigilan ni Ran si Jendong. Nang mawala si Cheng Rong, sa wakas ay hamupa ang galit ni Jendong. Pinigilan siya ni Ran ng mas maaga para sa kanyang sariling kabutihan, kaya't hindi siya masisisi ni Jendong. Bukod, kung hindi ito para kay Ran na nagdadala sa kanya dito, ang sitwasyon ni Cheng Shen ay magiging mas mapanganib. Brother Su, salamat. Kung hindi ito para sa iyo ngayon, nais kong ikinalulungkot ito. Pinasalamatan ni Jendong si Ransu na same time. Walang problema, maliit lamang ang pabor. Huwag banggitin ito, kapatid na Ye. Si Ransu ay kumalas ang kanyang kamay at ngumiti ng casual. Para sa kanya, maaaring ito ay isang maliit na pabor. Ngunit para kay Jendong, si Ran ay nagawa sa kanya ng isang malaking pabor ngayon. Kung hindi ito para sa kanya, ang mga kahihinatnan ng bagay ay hindi magiging kasing maganda sa ngayon. Anyway, salamat sa iyo sa pagdadala sa akin dito ngayon. Ako, si Jendong Ye, ayaw ng may utang na kahit sino. Dahil tinulungan mo ako ngayon, makakahanap ako ng isang paraan upang matulungan ka sa iyong paglilinang. Sinabi ni Jendong. Talaga? Haha, magaling yan. Natuwa si Ran kaya tumalon siya. Gayunpaman, siya rin ay may kamalayan at alam na si Jendong ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Matapos ang ilang mga simpleng salita, umalis siya. Sa silid ng hotel, sina Jendong at Cheng Shen ay naiwan. Ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang maalis ang alkohol at droga sa katawan ni Cheng Shen. Dahan-dahang nagising si Cheng Shen mula sa kanyang walang malay na estado. Kabanata 80. Ransu. Nagising si Cheng Shen at sinabi sa kanya ang nangyari sa tanghalian sa hapon. Ito ay naging ang tinatawag na party ng tanghalian ay talagang isang bitag na idinisenyo ni Cheng Rong Li upang linlangan siya. Matapos silang makarating sa pagdiriwang, si Cheng Rong ay nag-drug kay Cheng Shen sa panahon ng isang toast. Pagkatapos ay nahulog siya sa isang antok na estado. Sa kabutihang palad, si Cheng Shen ay mabilis na nakaramdam at pinamamahalaang tawagan si Jendong bago mawala ang kanyang kamalayan. Bagaman wala siyang pagkakataon na magsalita, narinig ni Jendong ang pag-uusap sa pagitan ni Cheng Rong at ng mga kawani ng hotel pagdating sa hotel na dala niya. Nagpakita siya ng oras upang iligtas siya, at walang malubhang nangyari sa huli. Wuo! Matapos malaman ang tungkol sa nangyari pagkatapos, tinakpan ni Cheng Shen ang kanyang mga mata at napaluha. Bagaman lumitaw si Jendong sa oras upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, hindi maiiwasan para sa isang babae na makaramdam ng takot matapos makaranas ng ganoong bagay. Nakikita sa kanya ng ganito, lumaktaw ang tibok ni Jendong sa kanyang puso. Asawa, mangyaring huwag umiyak. Tapos na ngayon. Bukod, binugbog ko ang taong iyon sa kalahati hanggang sa kamatayan. Kung nakakaramdam ka pa rin ng galit, maaari ko siyang hanapin at hihingi siya ng paumanhin sa iyo. Habang nagsalita siya, gumawa si Jendong ng isang kilos na parang gusto niyang umalis at hanapin si Cheng Rong Li. Mabilis na lumingon si Cheng Shen at pinigilan siya. Hindi, mangyaring huwag pumunta. Kung gayon mangyaring huwag umiyak. Ikinalulungkot kita, inunat ni Jendong ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha mula sa mga sulok ng mga mata ni Cheng Shen. Siya ay umiyak ng umiyak, at ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa luha.
Hindi na ako iiyak, at hindi ka na dapat maghanap ng problema kay Chengrong. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa pamilyang Lee. Kung nagpapahirap tayo sa mga bagay, natatakot akong gumanti siya laban sa iyo. Tumigil si Chingshan sa pag-iyak at pinalabas ang kanyang mga tagubilin kay Jendong. Nang makita siyang nahihirapan na pigilan ang kanyang luha, naramdaman ni Jendong na kapwa nakakasakit ng puso at nilibang sa kanyang cute na hitsura. Ang hanggal na batang babae na ito, huli na at mayroon pa rin siyang lakas na mag-alala tungkol sa kanya. Wala akong pakialam kung siya ay mula sa pamilyang Lee o ang pamilyang Zhang. Kung inaalipuste niya ang aking asawa, hindi okay. Binigyan ko lang siya ng isang simpleng aralin sa oras na ito, at ipinangako kung huwag ibababa ang aking sarili sa kanyang antas. Ngunit kung hindi alam ng taong ito kung ano ang mabuti para sa kanya, ipapakita ko sa kanya kung paano kumilos. Malakas na idineklara ni Jendong. Si Chingshan ay nakaramdam ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso habang pinapanood siya. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagpout at ang luha sa kanyang mga mata ay umaapaw sa damdamin. Nang walang isang salita, itinapon niya ang kanyang sarili sa mga braso ni Jendong at mahigpit na niyakap siya. Ang dalawa sa kanila ay yamakap sa bawat isa ng malumanay. Pagkaraan ng ilang oras, si Jendong ay nagsimulang makaramdam ng pag-aantok at walang tigil na hinaila palayo sa kanya. Okay, huli na. Umuwi na tayo, o mag-aalala ang ating mga pamilya tungkol sa atin. Sinabi niya, sinusubukan na hilahin siya at umalis sa silid. Ngunit habang tumayo siya, hinawakan ni Chingshan ang kanyang kamay. Ano ang mali? Tanong niya. Ibinaba ni Chingshan ang kanyang ulo, bahagyang namumula ang kanyang mukha. Nasugatan ng paa ko. Maaari mo ba akong dalhin sa bahay? Mahinang pakiusap niya. Dahan daw ang kinuha siya ni Jendong, at pinatong ni Chingshan ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ang dalawa sa kanila ay napakasaya at matamis, umalis sa hotel at bumalik sa pamilyang Shen. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa kumpanya, at hindi maitago ni Chingshan ang kanyang ngiti sa buong oras. Kapatid na Ye. Tulad ng pagdating nila sa gusali ng kumpanya, nakita ni Jendong ang isang pamilyar na figure, ito ay si Ransu. Siya ay lubos na aktibo, tulad ng ipinangako ni Jendong na tulungan siya sa kanyang paglilinang. Maaga kaninang umaga, hindi siya makapaghintay na pumunta sa Shen Group upang hanapin siya. Binati sila ni Ransu ng isang ngiti, nang makita sina Jendong at Chingshan na dumating sa kumpanya ng magkasama sa parehong kotse. Ikaw ang lalaki, kapatid na Ye. Itinaas ni Ransu ang kilay at nagbiro. Si Jendong ay nag-choke lang at hindi sinabi ng marami, ngunit si Chingshan, pagiging isang batang babae, ay namula sa komento. Pupunta muna ako sa kumpanya. Maaari kang makipag-chat sa iyong kaibigan. Sinabi ni Chingshan na may pulang mukha, pagkatapos ay pumasok sa kumpanya lamang. Pinanood siya ni Jendong hanggang sa mawala siya bago umalis sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Ransu ngunit umiling ang kanyang ulo at tumawa. Hindi nakakagulat na sinabi nila na ang mga bayani ay nahihirapan na pigilan ang mga magagandang kababaihan. Hindi ko naisip kahit na ang isang katulad mo, Brother Ye, ay magiging isang pagbubukod. Si Ransu ngumiti. Ngumiti si Jendong at ibinalik ang kanyang pansin. Huwag mo lang akong pag-usapan, medyo masigasig ka rin, maaga pa. Tumawa si Jendong. Siyempre, kapatid na Ye. Sinabi mo kahapon na gagabayan mo ako sa aking paglilinang ngayon. Hindi madaling makuha ang pagkakataong ito, kaya hindi ko ito makaligtaan. Sagot ni Ran. Si Ransu ay labis na nasa sabik ng sumang-ayon si Jendong na gabayan siya sa kanyang paglilinang. Ngayon ay naintindihan ni Jendong kung bakit tinawag ni Tingso ang kanyang kapatid na isang Marshal Bastos, dahil ang tiyaga ni Ransu ay tunay na isinama ang salitang Marshal Bastos. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na Ye, paano mo balak gabayan ako? Dumiretso si Ransu. Kahapon, sinabi ni Ran kay Jendong na hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad sa kanyang paglilinang sa mahabang panahon mula nang pumasok sa ibang yugto ng madilim na enerhiya. Kahit gaano kahirap ang sinubukan niya, hindi siya makagawa ng anumang pag-unlad. Malinaw na nahit niya ang isang bottleneck sa kanyang paglilinang, at nais ni Ransu na malaman kung paano malampasan ang yugtong ito. Ang sinumang martial artist ay maaaring magnilay at linangin, kaya hindi kita tuturuan. Maaari kitang turuan kung paano lumaban. Sinabi ni Jendong. Fight. Si Ransu ay natulala. Ngumiti si Jendong, oo, kahit gaano kabisa ang pamamaraan ng paglilinang, hindi pa rin ito mabilis na natipon na karanasan sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Sa pamamagitan lamang ng aktwal na labanan maaari mong mapabuti ang iyong lakas sa pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan, walang ibang paraan.
Ang mga salitang ito ay talagang itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Si Jendong ay ipinapasa lamang ang natutunan niya. Tinuruan niya si Ranso ang ilan sa mga bagay na natutunan niya mula sa kanyang lolo. Kapatid na Ye, tama ka. Karaniwan akong nakatuon sa pagmumuni-muni at paglilinang, ngunit pinapabayaan ko ang kahalagahan ng aktwal na labanan. Ang pakikinig ay sinabi mo ito, bigla akong naliwanagan. Nagpapasalamat si Ran at nadama na ginaisang siya ni Jendong. Orihinal na, hinangaan na niya ang lakas ni Jendong, ngunit ngayon ang mga salita ni Jendong ay nagbigay sa kanya ng isang pambihirang tagumpay. Biglang nadama ni Ransu. Ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa niya noon ay hindi walang kabuluhan. Tila natagpuan niya ang tamang tao upang gabayan siya. Ibig mo bang sabihin na nais mong mag-spar sa akin sa totoong labanan, kapatid na Ye? Patuloy na nagtanong si Ran. Tumanggo-tango si Jendong. Napakaraming pagkakaiba sa lakas sa pagitan natin. Hindi na kailangan ng tunay na labanan. Dapat kang makahanap ng isang tao na ang lakas ay hindi masyadong naiiba sa iyo. Bagaman ang mga salitang ito ay tunog na payak, sapat na sila upang ipakita ang tiwala ni Jendong sa kanyang sariling lakas. Kung ito ay ibang tao na nagsabi nito kay Ranso, marahil ay nagsimula na siyang makipagtalo sa kanila. Ngunit ang tagapagsalita ay si Jendong, at buong puso ay sumang-ayon sa kanya.